Senate President Tito Soto, meanwhile, fires back at Congressman Paulo Duterte's claim he's in limbo over joint exploration with China. Soto says his push for oil reform dates back to the Duterte administration. Kumuha tayo ng detalye mula kay Dexter Ganibe ng Abante. Nag-uulat mula sa Senado. Yes, May, nanindigan itong si Senate President Tito Soto III na matagal na niyang advokasya ang pagsusulong ng mga oil reform program kabilang ang pag-repeal ng oil deregulation law. Binigyang diin din ng Pangulo ng Senado na ang pagsusulong niya na pag-aralan ng administrasyon na pasukin ang joint venture sa China para sa oil and gas exploration sa West Philippine Sea ay hindi na bago. Taliwas ito sa naging patutsada sa kanya kahapon ni Davao City Representative Paulo Duterte na nagsabing biglaan yung pagbabago ng ihip ng hangin mula kay Soto na anyay matinding kritiko ng China noon. Pagtatama ng Senate President, taong 2021 nang pumunta siya sa Malacanang kasama sina Senator Panfilo Lacson, dating Senator Gringo Nasan at energy expert Ed Manialac para ipresenta kay nooy Pangulong Digong Duterte ang panukalang joint oil exploration. Naghayagan niya ng pagsuporta noon si FPRRD pero sabi ni Soto, hindi na niya alam ang naging susog ng mga kasama ng Pangulo dahil hindi na umusad pa ang naging panukala nila noon sa kabila ng interes ni Digong. Banat ni Pulong, isinisi daw ni Soto sa Duterte admin kung bakit hindi natuloy yung nasabing panukala. Dagdag pa ni Pulong na kung ano ang prinsipyo at paninindigan, dapat itong tukuran hanggang sa dulo, hindi yung pabago-bago, depende sa benepisyo. Naging mainit sa mata ng mga pro-Duterte si SP Soto nang maupo siyang Senate President. Kasunod na rin ng kanyang naging pahayag na aksyonan forthwith kapag naiakyat na sa Senado ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. May? Alright, maraming salamat. Dexter Ganibe ng Abante, nag-uulat mula sa Senado.